lagi ko naman pong sinasabi sa inyo na wag po sana nating kalimutan na suportahan. Mga kababayan, eto pong One Pac Man Party List dahil alam naman po natin, pagdating sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin, sila po talaga mga kababayan yung masasabi po nating champion. Ano po, bukod sa champion po sila sa larangan ng sports, dahil tinututukan nila yung mga kabataang Pilipinong manlalaro po natin, mga kababayan, masasabi rin po natin na champion din sila pagdating po sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin, pagbibigay ng libreng medikasyon, libreng operasyon, libreng konsultasyon at libreng trabaho at libreng edukasyon sa mga kababayang Pilipino po natin. So sana, wag po nating kalimutan mga kababayan na suportahan ito pong One Pac Man Party List mga kababayan. Number 22 po sa balota sa darating na Mayo 12. Sana suportahan po natin ito mga kababayan dahil ito po yung isa sa mga party list na nakikita natin na magiging kaagapay katuwang ng ating gobyerno pagdating po mga kababayan sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin, especially pagbibigay ng mga libreng medikasyon sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, so sana suportahan po natin etong One Pac Man Party List. Ano po, so ngayon mga kababayan, punta na po tayo dito sa mga main topic po natin. Alam nyo ba mga kababayan na ito pong si Senator Manny Pacquiao ay sinisiraan ngayon ng mga DD-shit at ginagamit ng mga DD-shit yung dating sinabi mga kababayan nitong si Senator Manny Pacquiao nung panahon ng Election Day 2022. Ano po, na kung saan katunggali niya ito pong si PBBM sa pagka-presidente. Alam niya mga kababayan, sa totoo lang, nung 2022 kasama tayo sa pakikipaglaban mga kababayan para po kay PBBM doon sa kanyang campaign. Kasi nga sunod-sunod yung mga paninira, sunod-sunod yung mga pagbato ng isyo kay PBBM mga kababayan. Kaya ipinagtatanggol natin ang presidente po natin. Pero mga kababayan, kung titingnan din po natin, normal lang naman kasi sa isang magkakalaban sa politika mga kababayan na nagbabatuhan sila ng putek. Normal lang yan. Ngayon, mga kababayan, ang hindi normal yung kapag ka nanalo na yung isang kandidato tapos diretso pa rin ang pagbato ng putek ng isang politiko, hindi na po normal yon mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan po nating mabuti nung panahon ng 2022 presidential election na kung saan nakalaban ni Senator Manny Pacquiao itong si PBBM, may mga nasabi siya mga kababayan na mga salita. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo, kung si Presidente Marcos nga hindi po nagtanim ng sama ng loob at hindi po nagalit kay Senator Manny Pacquiao bagkos ang panawagan pa ni PBBM ay magkaisa at suportahan ng gobyerno. Kung si PBBM nga, mga kababayan, naging mabuti kay Senator Manny Pacquiao, tayo pa kaya na mga sumusuporta sa ating presidente? Ang mahirap nga lang kasi mga kababayan, ginagamit ng mga taga-suporta ni Digong eto pong isyong ito para hindi suportahan ng mga Marcos loyalists etong si Senator Manny Pacquiao. Dahil kung matatandaan nyo, ito yan ito yung ipinapakalat ng mga taga-suporta nitong si Digong. So ipapakita ko sa inyo mga kababayan para kahit papaano makita nyo rin yung ginagawa nilang paninira dito kay Senator Manny Pacquiao. Kasi kung matatandaan nyo, noong 2022 election mga kababayan, ang sabi kasi ni Senator Manny Pacquiao eto daw, ang mga Marcos bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos iboboto natin, talagang antalino natin, di ba? Yan yung sabi ni Senator Manny Pacquiao. And then mga kababayan, kalaunan, ganito na yung naging salita po niya. Sabi dito, lagi nating sinisisi ang mga Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos ang bansa number 1 sa ekonomiya, may korap bang bansa na number 1 sa ekonomiya? So yan po yung ginagamit nila mga kababayan na pangbato kay Senator Manny Pacquiao para hindi suportahan ng mga Marcos loyalists. Pero kung titingnan natin, gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina mga kababayan, kung si PBBM nga, pinili niya, hinirang niya, etong si Senator Manny Pacquiao na maging katikit po niya mga kababayan, tayo pa kaya ang hindi sumuporta at magpatawad mga kababayan kay Senator Manny Pacquiao? Lalo na nung panahon na nanalo etong si PBBM, tinanggap niya ng maayos mga kababayan yung kanyang pagkatalo bagkos sinuportahan niya pa ang gobyerno ni PBBM. Kung tutusin mga kababayan, mas maayos pa ng malaking ayos etong si Senator Manny Pacquiao kaysa kay Robin Padilla. Bakit mga kababayan? Kasi si Robin Padilla sumama sa campaign ni na PBBM noon
Pero nasaan siya ngayon? Di ba mga kababayan? Sino yung pinagtatanggol niya ngayon? Kung tutusin, kung hindi naman siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists, hindi naman po siya mananalo mga kababayan sa pagkasenador. Dahil nga sa sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists, nanalo etong si Robin Padilla. Pero anong ginagawa niya ngayon? Kaya nga kung tutusin mga kababayan, eto po mga ganitong klase ng issue, papalakihin po ito ng mga DDS mga kababayan para sirain etong si Senator Manny Pacquiao. Sana wag po nating hayaan. Kasi alam naman natin na kapag nanalo si Senator Manny Pacquiao sa pagkasenador, lintik nang walang ganti kay Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Automatic pag umupo yan, ang iisipin niyan yung panawagan ng nakararami. Yung panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, kapag ipinush ng sambayan ng Pilipino na dapat ma-impeach etong si Sara Duterte at nakitaan niya na may paglabag talaga at dapat talagang ma-impeach etong si Sara, may impeach po talaga si Sara Duterte. Yan mga kababayan ang kinakatakutang mangyari ng kampo nitong si Digong. Kasi nga, ang gusto nilang mangyari dito, mapabagsak etong si Senator Manny Pacquiao, maipasok etong sina Philip Salvador, etong sina Kibuloy mga kababayan. Kasi sa totoo lang, hindi talaga lumalabas sa survey etong si Kibulok mga kababayan. O kahit nga ata itong si Rodante Marcoleta, hindi rin siya lumalabas sa survey mga kababayan. Kaya nga ang tatargetin nila dito ay etong mga naandi dito mga kababayan sa slate ni PBBM. Gagamit sila ng issue na katulad po nito. Eto, panoorin natin. Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. What? Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Yan yung ginagamit nila mga kababayan na panira ngayon kay Senator Manny Pacquiao. Ako kung tutuusin mga kababayan, naiintindihan ko siya noong 2022. Bakit katunggali niya si PBBM sa pagka-presidente at normal lang naman sa mga magkakatunggali na nagbabatuhan ng putek mga kababayan. Nagsisiraan sila, normal lang yan. Kasi nga politika. Ngayon mga kababayan, ang ikinabibilib natin dito kay Senator Manny Pacquiao, kaya sinusuportahan natin ito kasi nga mga kababayan, nung nanalo si PBBM, nanahimik po siya. Hindi niya binabatikos ang gobyerno ni PBBM, bagkos pinupuri niya pa nga mga kababayan at nagpapasakop siya sa gobyerno ni PBBM. Kung tutuusin nga mga kababayan, mas maayos pa ang ginagawa ni Senator Manny Pacquiao noong natalo siya ni PBBM noong 2022 kaysa naman doon sa ginagawa nitong mga kasama ni PBBM na nanalo na ngayon ay binabatikos ang presidente katulad ng ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung tutuusin, sabi ko nga sa inyo, since etong si PBBM tinanggap, kinuha etong si Senator Manny Pacquiao, may tiwala siya kay Senator Manny Pacquiao mga kababayan at sinusuportahan niya na makabalik sa politika etong si Senator Manny Pacquiao, susuportahan din natin etong si Senator Manny Pacquiao. Kasi nga mga kababayan, tinik po talaga sa lalamunan yan ng mga Duterte. Mga kababayan, normal lang, gaya nga ng sabi ko sa inyo, oo, nakapanira siya, siniraan niya si PBBM noong mga panahon na yon, pamilyang Marcos mga kababayan, pero election day kasi noon, 2022 yon mga kababayan, at matagal na panahon na po ang nakalipas. At ang maganda dyan, hindi siya naging kalaban ng gobyerno ngayon at sinusuportahan niya pa ang gobyerno po ngayon. Kaysa naman do sa mga kakampingan ni PBBM nung panahon ng eleksyon pero kalaunan ay naging kalaban din ng presidente kasi nga gustong patalsikin ang presidente sa posisyon para sila ang mapaupo. Eto mga kababayan, kaya pinipilit nila na mawala etong si Senator Manny Pacquiao, masira sa mata ng publiko, wag suportahan ng mga Marcos loyalists kasi nga gusto nila na maipasok sa slate etong si Kibulok. Gusto nila na makapasok sa mga survey na lumalabas etong pangalan nitong si Kibulok at saka nitong sina Marcoleta at saka nitong iba pa na mga kandidato ni Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung ibang kandidato ni Duterte ay hindi po lumalabas sa survey. Ibig sabihin, mababa sa survey. Kaya gagawin po nila ang lahat para masira mga kababayan
si Senator Manny Pacquiao. So sana, mga kababayan, suportahan natin si Senator Manny Pacquiao kasi napakalaki ng tiwala sa kanya ni PBBM. At yan ay matalik na kaibigan ni PBBM. Sabi ko nga po sa inyo, ang matatalik na magkakaibigan, mga kababayan, kahit nagkakaroon yan ng problema, hindi pagkakaunawaan, nag-aaway, normal lang yan. Kasi nga, mas lalong tumitibay yung pagkakaibigan kapag ka nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng problema, at sa huli ay naaayos din. So dahil nga sa sinusuportahan ito ni PBBM at kinuha ni PBBM at isinama sa kanyang ticket, mga kababayan, at ikinakampanya ni PBBM, suportado po natin yan.